이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 12장 25절부터 45절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 12, verse 25 to 45. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. Salitan po nating basahin. 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여질 것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라. Kung pinalalaya si Satanas, siya ay nahahati laban sa kanyang sarili. Paano ngang makakatayo ang kanyang kaharian? 또 내가 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐? 그러므로 그들이 너희의 재판관이 되리라. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐? 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사심을 얻지 못하겠고 At ang sino mang nagsasabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 하든지 알아. 그 열매로 나무를 아느니라. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay, gayong kayo ay masasama? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라. Tapos ilan sa mga eskriba at mga fariseo ang nagbika sa kanya, Guro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. 예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없느니라. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasailalim ng lupa. 심판 때 니느웨 사람들이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더 큰 이가 여기 있으며 Ang reyna ng timog ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan niya ito sapagkat nanggaling siya sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At masdan ninyo may isang higit na dakila kay Solomon ang narito. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 Kaya't sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Pagdating niya ay natagpuan niya iyong walang laman, nawalisan at naiayos na. 우리 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 7을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라. 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라. 아멘. Amen. 오늘 또 이제 메시지 전체는 똑같은 흐름으로 하나님의 말씀을 하십니다. At sa katulad na daloy ng mga nauna nating mensahe, ang bibigay na mensahe ng Diyos sa atin ngayon. 여러분 항상 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 함께하며 임마누엘 속에 모든 삶을 사시기를 바랍니다. At naway mamuhay tayo na kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, ay lumakad tayong kasama siya sa pagpapala ng Emmanuel. 하나님이 나와 함께 계시는 임마누엘의 축복은 교회 예배 때 잠깐 누리는 게 아니에요. Ang pagpapala ng Emmanuel na ito ay hindi lang panandalian nating nararanasan kapag nasa church tayo. 하루 24시 1년 365일 여러분의 평생을 임마누엘 축복 속에서 사시기를 바랍니다. Naway mamuhay tayo 24 oras, buong araw, sa pagpapala ng Emmanuel, 365 days, buong isang taon, sa lahat ng panahon. 그래서 이제 로마서 12장에 보면 우리의 모든 삶을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라고 그랬어요. Yan sinasabi sa Romans chapter 12 na ating ihandog ang ating buhay sa Panginoon na isang haing buhay at kalugod-lugod sa Kanya.
이게 생활 치유입니다. Ito yung kagalingan ng pamumuhay. 이제는 이 흑암 세상에서 나 중심, 돈 중심으로 사는 삶은 끝났어요. Tapos na yung buhay natin noon na nakasentro sa sarili, nakasentro sa pera. 우리의 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도 안에 주 예수님을 구주로 모시고 사는 거예요. Tayo ay namumuhay na ngayon sa loob ng Panginoon na siyang nananahan sa atin. 그러면 아버지 하나님 앞에서 사는 거예요. At kasama ang Diyos Ama, tayo ay namumuhay kasama ang Panginoon. 그럼 나 자신이 영적으로 고린도전서 3장 16절과 같이 하나님의 성전이 되었고 하나님의 성령이 우리 안에 거하시는 거예요. Kaya nga katulad ng unang Korinto chapter 3 verse 16, tayo naging mga templo ng Diyos at nananahan sa atin ang kanyang Espiritu Santo. 이제 이를 24시 누리고 365일 누리는 것이 편하고 행복하고 기쁜 거예요. At 24 oras sa lahat ng panahon, maaari nating ma-enjoy maranasan ito. 그러면 이제 우리의 삶은 내 주변에 전 세계를 복음으로 살리기 위한 삶을 사는 것이죠. At ngayon, ang buhay na mayroon tayo, ang layunin nito ay para sa pagliligtas ng buong mundo. 그를 위해서 가장 첫 번째로 우리가 명심해야 될 게 지금까지 우리가 나 중심, 돈 중심 상태에서 기독교를 종교로 알고 종교 생활을 해왔어요. Kaya pakatandaan natin yung katotohanan na marami mga Kristiyano ang namumuhay sa relihiyosong pamumuhay na nakasentro sa sarili nila, nakasentro sa pera. 종교 생활은 산토니뇨를 모시든 마마메리를 모시든 뭐 교황을 숭배하든 뭐 어찌됐건 괜찮아요. 그러나 이제는 복음 안에서 임마누엘의 삶은 달라요. Ang relihiyosong pamumuhay natin katulad ng yung pagsamba kay Santo Niño, kay Maria, o maging sa Papa, ngunit higit pa dito tayo ngayon nasa loob na ng buhay ng pagpapala ng Emmanuel. 교회 다니면서 이 복음 안에 임마누엘을 못 누리면요. 미안하지만 조금 심하게 말하면 그 사람이 아직 적그리스도의 자리에 있는 거예요. Kung nasa loob tayo ng church at hindi natin tunay na nararanasan ang pagpapala ng Emmanuel, ay parang andun pa rin tayo sa kalalagayan na ginagampanan natin yung pagiging antikristo. 그런 사람들은 내가 목사하면 목사 이제 목에 힘을 주고 장로다 권사다 이런 교권을 앞세워요. Kaya nga higit sa Panginoon, ang nangingibabaw yung posisyon nila sa church. Pastor ako, o elder ako, o deacon ako. 그러면서 하나님의 말씀을 내 중심으로 붙들고 잣대로 삼아서 다른 사람을 재고 정죄하고 그렇습니다. Kaya nga sa kanilang sarili, yung sarili nilang mga salita, kanilang pinahawakan at higit yung sarili nila sa ibang tao. 한국 교회에 어떤 권사님이 이제 한 같은 교회 장로님이 이 주일날 교회에 오면서요 약국에서 약 사는 것을 봤어요. At may nakita ko noon na isang deacon at isang elder na magsabay sila na badalo sa church linggo at nandun sa isang pharmacy. 그걸 교회에다 이제 재직했대 이야기하면서요. 장로님이 주일날 돈 주고 상거래를 하면 됩니까? 하고 이제 이 문제를 제기했어요. At nagkaroon sila ng pagtatalo na ayos lang ba na magbigay na ang elder at nandun yung kanyang hanap buhay sa araw ng linggo. 그래서 그 장로님이 별 수 없이 앞에 나가서 제가 감기에 걸려서 감기약을 좀 사서 먹으려고 주일날인데도 약국 문 여는 약국에 가서 약을 좀 샀습니다. 앞으로는 절대 이러지 않겠습니다 하고 사과를 했어요. At sabi naman ng isang elder, nagpunta siya nung araw ng linggo, umabsent siya dahil nagkasakit siya at kailangan niya ng gamot. Pumunta siya dun sa pharmacy para bumili ng gamot. 이런 게 율법주의예요. Yung mga ganitong issue, ito yung legalismong matatawag. 복음보다 앞선 뭔가 이렇게 이 선을 베풀고 구제하고 막 경건 이걸 일삼고 이런 게요. 이제 종교예요. Pagkakawang gawa, paggawa ng mabubuting mga gawa, pagiging relihiyoso, pagiging masigasig, kapag ito yung nangingibabaw, ito yung matatawag natin na legalismo. 그러면서 이제 특별히 이 미국 교회와 한국 교회, 뭐 세계 교회를 이렇게 좀 흔들었던 적극적 사고방식. 하면 된다. 하자. 그리스도.
이런 사람들이 있었어요. Kaya maging sa mga Korean churches o American churches ngayon, ano yung kanilang isinisigaw na gawin mo lang at magagawa mo. 다 아니까 이름을 말씀드리는데 그분이 바로 로버트 슐러 목사님이요. 미국의 크리스탈 교회 그 교회가 팔리고 아마 캐토릭에서 사갔다는 말이 있어요. At may isang kilala na napakalaking church o yung tinatawag na Crystal Church sa Amerika sa ilalim ni Pastor Robert Schuller na ngayon ay pinagbili na sa Roman Catholics. 하나님이 우리를 주인 대사 사용하시는 것이지 내가 하나님을 사용하는 것이 아니에요. Ang Diyos ang dapat na umilos at gamitin yung buhay natin, hindi tayo yung gagamit sa Diyos. 우리는 나 중심이 아니에요. 그리스도 중심이에요. Hindi tayo nakasentro sa sarili, nakasentro tayo kay Kristo. 교회 다니면서도 나 중심으로 뭔가를 판단하고 생각하고 말하고 행동하면요. 그게 저 그리스도의 자리에 있는 거예요. Kung tayo man ay dumadalo sa church, ngunit nakasentro sa sarili natin, yung ating pag-iisip, yung pagsasalita natin, yung pagkilos natin, ito ay nasa kalagayan ng pagiging antikristo. 내게는 이제 평생에 가장 큰 이 아픔이 우리 딸아이가 이제 이 5살 때 교통사고로 먼저 갔어요. At isa sa mga masakit na pangyayari sa aking buhay noon nang namatay yung aking anak na siya 5 taong gulang dahil sa isang aksidente. 이때 그 딸아이의 외할머니가 올라오셔가지고 자네가 믿는 하나님이 진짜 하나님이면 교회 갔다 오는 딸을 이렇게 교통사고로 죽게 하겠는가? 이렇게 물었어요. At yung lola niya ay nagtanong, bagaman siya ay nampalatay, sinabi niya, pwede bang payagan ng Diyos na maaksidente itong bata na to? 그 딸아이 하나들 못 지켜준 하나님 버리고 내가 믿는 부처님한테 가세 그러더라고. Kaya sabi niya sa amin, ay itakwil niyo na yung Diyos niyo na hindi naman kayang proteksyonan yung anak ninyo sa aksidente na to at maniwala na lang kayo kay Buddha katulad ko. 그러나 감사하게 나는 하나님의 왜 그런 일이 벌어졌는지 뜻을 잘 알지는 못했으나 하나님께 모든 삶을 드리면서 올인했어요. Ngunit nagpasalamat ako ng panahon na yun, bagamat hindi ko naintindihan yung mga kadahilanan ng Diyos, at pinahintulot niya yon, ngunit sa tagpo na yun, ganap ko sinuko yung sarili ko sa Diyos. 그러면서 이제 신학교에도 가고 목회하고 선교사로 헌신했지요. Kung kaya't ako nga ay ginamit ng Diyos para maging pastor at maging missionary. 그 이제 부처님께 가자는 그 장모님도 이제 복음 전하고 이 소천하시기 전에 예수님을 구주로 영접하고 구원받고 소천하셨어요. At yung nagsabi rin na nakatatanda na kami nga ay kay Buddha na lang maniwala, bago rin siya tawagin ng Panginoon, ay naibahagi rin yung ebanghelyo sa kanya at tumanggap siya. 근데 사람이 내 기준으로 내 생각으로 하나님께 요구하고 바라고 이런 경우가 많아요. Maraming mga pagkakataon na base sa sariling standard o pamantayan ng tao na kanilang tinitingnan yung kanilang kalagayan. 그게 종교의 자리에 있는 거고 이제 어린 아이 상태에 있는 있는 자라고 볼 수가 있어요. Makikita natin ito na nasa kalagayan ka pa rin ng relihiyosong pamumuhay o bata ka pa rin sa iyong pananampalataya. 그러나 교회 다닌 지 5년, 10년 일이 오래 되는데도 아직도 그 자리에 있다면요. 그건 잘못하면 적그리스도의 자리로 들어갈 수가 있어요. Kung matagal na panahon ka na nasa church o nananampalataya pero ganun pa rin yung sitwasyon o kalagayan mo, ay maaaring ginagampanan mo pa yung gawain ng pagiging antikristo. 우리의 삶 자체를 그 어떤 삶이든 어떤 문제든 어떤 일이든 그 나 중심에서 벗어나 그리스도 중심으로 바꿔야 돼요. Kaya nga anumang kalalagayan sa buhay natin, anumang sitwasyon, mabilis tayo na tumungo kay Kristo. 그러면 그때부터 24시 주님과 함께하는 삶 속으로 24시 기도하는 삶 속으로 들어가는 거예요. Kaya 24 oras, pumasok tayo sa buhay ng pananalangin. 그래서 우리가 이 생활 치유 이게요. 믿음 생활 안에서 모든 삶을 주님 안에서 임마누엘 누리는 삶을 사는 걸 생활 치유라고 그래요.
Kaya nga ang kagalingan sa pamumuhay na matatawag natin, ito yung tayo nasa loob na ng pagpapala ng Emmanuel sa loob ni Kristo. 여러분 이제 우리 기독교는 사회 구조상 이제 이 종교로 이렇게 분류가 되지만 원칙적으로 기독교는 종교가 아니에요. 생명입니다. Bagamat ang mga Kristiyano ay naging relihiyoso na lamang sa katotohanan, ang Kristyanismo ay hindi relihiyon, ito ay buhay. 그래서 두 번째로 이제 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님 자녀된 저와 여러분은 이 흑암 세상 우상 환경에서 벗어나야 승리할 수 있습니다. Kaya nga ikalawa, kung tinanggap na natin ang Panginoon sa ating buhay, lumaya na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, pagsamba sa Diyos-Diyosan upang tayo'y magtagumpay. 특별히 이제 로만 캐토릭에서 이 없애버린 10계명 중에 2계명을 없애버렸어요. 그게 출애굽기 20장 4절 5절이에요. Nakita nga natin doon sa 10 utos ng mga Romano Katoliko, inalis nila yung ikalawang utos na makatatagpuan natin sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5. 너는 너를 위하여 새긴 우상 만들지 말고 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 그 어떤 형상이든지 만들지 말고 절하지 말고 섬기지 마라 그 말입니다. Na sinasabi nga roon, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis mo ng anumang mga bagay at huwag mo itong sasambahin o yuyukuran. 근데 이 우상을요, 가톨릭은 너무나도 많이 만들었어요. Pero sa mga Katoliko, napakarami nilang mga imahe. 러시아 정교요, 너무나도 더 많이 만들었어요. Lalo na sa Russia, makikita natin yung katedral nila, napakaraming Diyos-Diyosan, mga images. 이게 형상 우상이 물론 가톨릭이나 러시아 종교나 불교나 뭐 이런데 너무 많아요. Inanyo ang imahen. Ito yung marami sa mga Katoliko, ganun din sa relihiyon ng Russia at mga Budista. 무슬림 같은 데는 이제 우상은 많이 보이는 우상은 없지만 사상 우상, 어떤 이 교권 우상, 이 종교 우상 너무 많아요. Sa Islam naman o sa mga Muslim, bagamat wala sila ng pisikal na inanyo ang mga imahen, ang kanilang Diyos-Diyosan ay ang kanilang ideolohiya o yung paniniwala nila. 이런 것들에서 이제 이런 것들이 야기되는 이런 나 중심이기 때문에 이런 것들이 붙들어지는 거예요. At dahil ang mga ito ay sa kalagayan na pagiging nakasentro sa sarili, ito yung kanilang pinangahawakan. 여러분 명심하세요. 우리 모든 사람은 누구나 본래 하나님의 형상대로 하나님이 지으셨어요. Tandaan natin na ang bawat tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 문제는 하나님의 형상을 놓치고 하나님을 거역하여 지옥 자식이 돼버린 거예요. Ang problema na bitawan natin ang salita ng Diyos, dinaya tayo at tayo'y patutungo sa impyerno. 거기서 사면 복음받아 영원한 생명을 얻고 하나님의 자녀 될 수 있는 유일한 길이 그리스도예요. At ang natatanging paraan upang tayo mapatawad sa ating kasalanan at tayo maligtas ay si Kristo. 그러면 그리스도 붙들면 예수 그리스도 우리의 모든 문제를 해결하시고 우리 항상 함께 계시며 영원히 책임져 주세요. At kung pangahawakan natin pa yung Kristo, siya yung solusyon sa lahat ng problema sa ating buhay, samahan niya tayo at siya ang gagabay sa atin. 그래서 그리스도 예수님 외에 다른 것 붙들 이유가 없어요. Kaya nga, wala nang dahilan na panghawakan pa natin na ibang bagay maliban kay Kristo. 그걸 오직 예수 그리스도라고 그래요. Ito yung tinatawag nating only Jesus Christ. 예수 믿는 게 중요한 게 아니고 오직 예수 그리스도만 믿어야 되는 거예요. At hindi mahalaga na manampalataya kay Kristo, ngunit manampalataya lamang tanging kay Kristo. 주일날 예배 때만 믿는 척 하는 게 아니고 하루 24시, 1년 365일 오직 그리스도 예수님과 함께하는 삶 속으로 들어가는 거예요. At hindi lang kung araw ng linggo may pagsamba, nagkukunwari tayo na nananampalataya, kundi 24 hours sa buhay natin, 365 days, laging mamuhay tayo kasama ang Panginoong Jesucristo. 이게 임마누엘의 삶이에요. Ito yung buhay sa Emmanuel. 그러면 어떤 문제, 어떤 악한 영들도 감히 범접할 수 없어요. Kaya nga anumang mga masamang pwersa ng kadiliman na hindi makapananaig sa atin. 근데 우리가 거기에 이르기 전에 조금씩 헷갈리기 때문에 이제 여러 가지
세상 풍속을 좇고 공중의 권세 잡은 악한 마귀와 악령들의 활동에 이렇게 속는 경우가 많아요. Pero maraming pagkakataong nadadaya tayo ng mga masamang spirito at ng mga naghahari sa mundong ito. 그래서 세 번째로 우리가 붙들게요. 각종 귀신의 활동에서 벗어나야 승리할 수 있어요. Kaya nga, ikatlong punto na ating mensahe, kailangan na makalaya tayo mula sa iba't ibang mga gawa ng demonyo upang magtagumpay tayo. 뭐 형상을 앞에 두고 어떤 뭐 종이 그림을 앞에 두고 거기다 음식을 놓고 거기서 기도하고 이런 거예요. 이제 제사나 고사 이런 행위예요. At yung mga pagsamba sa mga namatay o sa mga ninuno na may mga larawan at naghahain tayo ng mga pagkain na nanalangin tayo, ito yung pagsamba sa mga demonyo. 되게 한국 사람이나 저 이제 중국 이런 쪽에 제사 제도, 이 죽은 조상을 이렇게 그 제사하는 이런 제사 행위를 많이 해요. Lalo na sa mga bansa katulad ng Korea at China, sinasagawa nila yung ancestral worship o pagsamba sa mga namatay na ninuno at nag-aalay sila. 근데 성경은 분명히 밝히죠. 고린도전서 10장 20절에 보면요. 대저 이방인의 제사하는 것은 100% 귀신에게 하는 것이요. 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 악한 귀신들과 교제하는 자 되기를 원치 아니하노라. Ngunit malino na sinasabi sa unang Korinto, chapter 10, verse 20, subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hentil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo mga garoon ng pakikipag-isa sa mga demonyo. 한국에서는 이제 이 점술, 무당이나 역술가나 뭐 이런 사람들 찾아가서 이제 미래를 묻고 뭐 인생 상담을 하는 경우가 많아요. Maging sa Korea ay napakaraming kumukonsulta sa mga manghuhula upang mabasa yung kanilang kapalaran. 한국에서 그 무당들 찾아가면요, 감히 어른들 앞에서도 말을 놓고요, 왜 이제 왔어? 하고 뭐 나무라듯 얘기를 합니다. At ganun din, pag kumonsulta ka sa mga mababarang o mga shaman sa Korea, ay pagsasalitaan kanila na huwag kang magsalita at sila yung magsisimula na magsalita. 악한 영에 이렇게 들린 사람, 신들렸다고 그러죠. 악한 귀신에 들린 사람들이 이제 뭔가를 되어진 일들은 이제 보는 거예요. At makikita rin natin may mga tao na sila ay sinasapian o inaalihan sila ng masamang spirito at sila ay nakakagawa ng mga bagay. 근데 본인 그 무당 자신도 쏟고 있기 때문에 결국은 악한 쪽으로 이렇게 묶여가면서 어려움 속에 빠져요. Pero maging yung mga mababarang o yung mga shaman, makita natin dahil sila ay alipin ng mga ito, sila rin ay nahihirapan. 그런 모든 행위가 에베소 2장 2절과 같이 세상 풍속을 좇고 공중의 권세 잡은 자를 마귀와 악령들을 따르며 이제 나를 위해 돈을 위해 이렇게 사는 게 세상이에요. Kaya makita natin sa Efeso 2, na inyong nilakaran nung una, ang ayon sa lakad ng salibutang ito pagiging sentro sa sarili natin at sa pera. 그러나 우리는 그리스도를 통해 우리의 모든 문제를 해결하신 하나님의 그리스도의 약속을 붙들고 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 이제 그리스도의 사람이 되었어요. Ngayon pinanghawakan na natin ang pangako mula kay Kristo at naging tauhan na tayo ni Kristo. 영원한 생명을 얻고 하나님의 자녀가 되었어요. Nagkaroon tayo ng walang hanggang buhay at tayo naging mga anak ng Diyos. 이 땅에 사는 동안 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느뇨 성전이 되었어요. Habang tayo nabubuhay sa mundo na to, naging templo na tayo ng Diyos. Di ba nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang banal na spirito? 그러면 내가 누군가? 뭘 위해 사는가? 답이 쫙 나왔잖아요. Kaya nasa atin na yung sagot. Sino ba tayo at para saan ba tayo nabubuhay? 그럼 이제 모든 삶의 치유를 받고 그리스도와 함께하는 임마누엘 속으로 들어오시길 바랍니다. Sa gayon, tayo tatanggap ng kagalingan sa ating pamumuhay at papasok tayo sa pagpapala ni Kristo at ng Emmanuel. 그 옛날에는 한국 교회들에도요, 예수님 그림, 뭐 수염도 나고 한 그 예수님 그림을요, 교회에다 많이 붙여놨어요. At noon, sa mga church sa Korea, napakaraming mga larawan ni Jesus Christ na inilagay nila sa harapan.
그 예수님이 아니에요. 상상해서 그려놓은 그림이에요. Pero hindi yun mismo, eksakto ang Panginoon Kristo, ito yung mga iginuhit lang ayon sa kaisipan ng tao. 그게 뭐 larawan. 이 하나님을 우리 방법으로 어떤 특별한 이미지를 심고 그려놓고 만들어 놓으면 그게 우상이에요. Dahil anuman na ating iginuhit o inilarawan natin na larawan o imahe, ito'y Diyos-Diyosan. 천주교에 가보세요. 가는 곳마다 별 우상들이 다 늘어져 있고 아직도 예수님이 십자가에 못 박혀 있고 아직도 예수님이 관에 입관돼 있고 그래요. Kaya nga kapag pumasok tayo sa simbahan ng mga Roman Catholics, makikita natin napakaraming mga Diyos-Diyosan, maging si Kristo nakapako pa sa krus o nandun pa sa kabaong. 그러면서 이제 가톨릭 성당, 예배당 주변에 안에 이렇게 묻히면요. 뭐 이제 천당 가는 줄 알고 돈도 엄청 많이 내면서 거기에 묻히는 사람들도 많아요. Ngunit napakaraming nag-iisip na sila nga ay pag nanalangin doon sa church ng Roman Catholics, mapupunta sila sa langit at marami silang pag-aabulin na ginagawa. 여러분 잘 보세요. 천주교 들어가는 나라마다 전부 어려워요. Pero kung papansinin natin yung mga bansa kung saan pumasok yung Roman Catholicism doon, andun yung kahirapan. 온전한 복음을 들어본 적이 없는 나라들이에요. Yung mga bansa na hindi pa minsan narinig yung tunay na mabuting balita. 근데 우리 한국은 감사하게도요. 우상에 찌든 나라였는데 서구 이 복음 가진 선교사들이 와서 이제 이 우상 숭배를 거부하고 복음 받고 축복된 나라가 됐어요. Ngunit salamat sa Panginoon na bagamat noon ang Korea ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng mga Western missionaries ay naipahayag yung mabuting balita at ang Korea nga ay tumanggap sa Panginoon at naging pinagpalang bansa. 그래서 특별히 우리 자녀들에게 임마누엘 확실히 가르치며 우상 이 악령들의 활동 이걸 확실히 잘 가르쳐야 돼요. Lalo na sa ating mga anak, dapat may katiyakang ituro natin ano ba yung pagpapala ng Emmanuel at ano ba yung pagkilos, paggawa ng masamang spirito, demonyo. 그러면서 믿는 예수 그리스도를 구주로 영접하여 주님과 함께하는 여러분들은 주변 환경도 치유해 나갈 수 있게 되길 바랍니다. At nawa kayo na kasama nyo sa inyong buhay ang Panginoon Jesucristo naway magkaroon ng gawain ng pagpapagaling sa inyong mga paligid. 여러분이 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이제 교회 다니면요. 전에 있던 더러운 귀신들이 나가요. Kung tinanggap nyo na ang Panginoon at ngayon dumadalo kayo sa church, yung masamang spirit na nasa inyo ay umalis na. 그게 마태복음 12장 43절에 보니까 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때 물 없는 것으로 이제 다툼이 많은 것으로 다니며 시기를 구하되 얻지 못하고 다시 돌아와 보니 그 집이 비고 수리되고 소재되었거늘 이에 가서 저보다 악한 귀신 7을 더 데리고 들어와서 이제 그 안에 들어오니 그 사람 형편이 나중보다 전보다 훨씬 더 악하게 되었다고 말씀하세요. Yung sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 43 to 45, nang makalabas mula sa isang taong maruming spirito, pag-alagala ito sa dakong walang tubig, humahanap ng mapagpapahingahan, ngunit wala siyang matagpuan, kaya sinasabi niya, babalik ako sa bahay na pinanggalingan ko, pagdating niya doon, walang laman, nawalisan at naiayos na. Pagkatapos, magsasama pa siya ng 7 spirito na higit na masasama kaysa sa kanya, papasok sila, maninirahan, at ang tao na yun magiging masahol pa kaysa una. 그러면 우리가 이 환경 치유를 어떻게 해야 되겠습니까? At anong dapat nating gawin sa ating kapaligiran? 이제 우리의 혼, 우리 마음 생각이요. 항상 주 예수 그리스도께 고정돼야 돼요. Dapat laging nakatuon, nakafix sa Panginoong Jesucristo yung ating puso't isipan. 그리고 나 중심이 아니라 그리스도 중심 속으로 완전히 회복돼야 돼요. At ganap tayong mapanumbalik na hindi na sentro sa sarili, nakasentro na tayo kay Kristo. 그러면서 우리가 사는 이 세상 환경은요. 에베소 2장 2절처럼 세상 풍속을 좇고 공중의 권세자를 따르는 세상 임금 마귀가 다스리는 환경이에요. Dahil yung ating kapaligiran, ano yung kalagayan nito? Tayo ay lumalakad sa sanlibutan na to kung saan andun yung kapangyarihan ng hangin na naghahari sa mga naririto. 이런 세상에서 우리는 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제는 빛과 소금이 되어 사는 거예요. Kaya dapat tayong mamuhay bilang mga ilaw at asin.
썩지 않도록 하는 소금, 어두운 곳에 빛을 발하는 빛으로 사는 거예요. At tayo nga ay mag-preserve ng mga buhay katulad ng asin at tayo magbigay ng liwanag sa kadiliman bilang mga ilaw. 이 세상 가운데서 이 복음 못 붙들도록 잡고 방해하는 이 흑암을 꺾고 하나님이 택한 백성들을 그리스도 안으로 불러들이는 일을 우리가 해야 되기 때문에 그래요. At sa mundo na ito, sapagkat kailangan natin na iligtas yung mga tao, tawagin sila mula sa libutan patungo sa Panginoon. 그러면 우리는 이제 절대로 누구하고 시비 붙으며 다툴 이유가 없어요. Kaya't walang dahilan na tayo ay makipag-alitan, makipag-away sa ibang tao. 어느 누구라도 이해하고 수용하고 용서하며 섬겨주시기를 바랍니다. Nawa sino mang tao ay magawa nating tanggapin, patawarin sila, at unawain tulungan. 그게 오른뺨을 치거든 왼뺨 돌려대며 겉옷을 달라거든 속옷까지 이제 벗어주라는 말씀이 그 말씀이에요. Ito ibig sabihin na nang sinabi nga na kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa, at kung hingi naman ang iyong balabal, ibigay mo pa yung panloob mo. 그 누구하고도 갈등 관계에 들어가지 마세요. Huwag tayong magkaroon ng conflict o ng sigalot laban sa ibang tao. 이제 우리에게 주어진 건 영원한 생명이요 이 땅 살릴 하나님의 미션이 주어졌기 때문에 허무할 일이 없어요. Ang buhay natin yan ay walang hanggang buhay, kaya't walang bagay na kawalan para sa atin. 다툼과 갈등, 허물을 싹 쓸어내고 치유할 수 있게 되기를 바랍니다. Naway magawa na natin na iwaksi, alisin natin yung mga pag-aaway, pagkagalit, sigalot, at kawalan, tayo nga ay magtagumpay, magkaroon ng kagalingan sa ating pamumuhay. 그 다툼과 갈등, 외로움, 허무, 뭐 이런 건요 악한 영들이 역사하는 환경이에요. Yung pag-aaway, inggitan, ito yung mga idinudulot ng mga masasamang spirito sa atin. 우리를 향하신 하나님의 뜻은요 항상 기뻐하라, 범사에 감사하라, 쉬지 말고 기도하라 이거예요. Pero anong kalooban ng Diyos para sa atin? Magalak tayo lagi, magpasalamat sa lahat ng bagay, at manalangin tayo na walang patid. 그래서 에베소 4장 이 24절을 보면요 24절 25절을 한번 함께 좀 읽어보십시다. Ating basahin muli ang verse 24-25. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라고 그랬어요. Sinabi na isuot natin ang bagong pagkatao natin. 이제는 가난과 미움, 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 복음을 말하라. Ephesians 4:24 na isuot natin yung ating bagong pagkatao na nilikha ayon sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan ng Diyos. 혹시 분을 낸 일이 있었다 할지라도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 풀지 마라. At sa verse 26, kung tayo man ay magagalit, huwag tayong magkasala, huwag nating hayaang lumubog ang araw na nandun pa rin ang pagkagalit sa atin. 그리하여 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 그 말입니다. Kaya sa verse 27, huwag dating bigyan ng pagkakataon ng diablo. 여러분 사람마다요 주 예수 그리스도께 매어 하나 돼야 되는데 대부분 과거와 이 나중심에 묶여 있어요. Ngunit sa halip na ganito, napakaraming mga tao, sila ay nakasentro sa kanilang sarili at kalagayan. 그러니까 과거의 상처, 가난에 대한 상처, 돈에 대한 욕심 이런 게 이제 이 벗어날 수 없는 환경이 되어 버렸어요. Kaya yung kanilang kalagayan, di sila makalaya sa kanilang mga samaan ng loob o mga sugat sa nakaraan, ganun din sa pagkaalipin nila sa pera o sa kahirapan. 여러분 하나님께서 우리를 이 하나님의 형상으로 지으시면서 자유의지를 또한 허락하셨습니다. Tayo nga ay nilikha ng Diyos at binigyan niya tayo ng sariling pagpapasya. 우리 자유의지로 마귀에 속아서 그러긴 했지만 선악과를 따먹고 망했어요. At dahil nga ginamit ng tao na kainin yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, gamit yung sariling pagpapasya niya, siya ay nagkasala. 하나님께서 이 자유의지를 사용토록 하시며 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이제는 구원받을 수 있도록 은혜를 베푸셨어요. Ngunit na tinanggap natin ang Panginoon-Kristo, binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. 그래서 우리 자유의지를 가진
우리는요, 우리 생각 이상으로 하나님은 역사하시지 않아요. Kaya nga sa atin na may sariling pagpapasya mula sa Diyos, kung wala yung pagkilala natin sa Diyos, hindi siya makakakilos sa atin. 그래서 여러분의 말과 생각은 아주 중요합니다. Kaya't napakahalaga ng ating iniisip, ng ating sinasabi. 그래서 항상 그리스도 중심으로 말하고 그리스도 중심으로 보고 그리스도 중심으로 행하시기를 바랍니다. Kaya nawa magsalita tayo, tumingin tayo, kumilos tayo ayon kay Kristo. 우리 육신도 하나님께서 지으셨지만요. 우리 각 사람의 마음, 생각, 혼도 하나님께서 지으셨어요. Bagamat nilikha ng Diyos sa ating pisikal na katawan, meron din tayong puso't isip at kaluluwa. 이제 오직 그리스도 붙들고 창조주 하나님께 나를 온전히 맡기시기를 바랍니다. Naway tayong si Kristo ang ating panghawakan at ganap na isuko natin ang ating sarili sa ating Diyos na manilikha. 그 증거로 주님이 내게 교회를 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 주야로 묵상하며 기도하는 거예요. At ang maging resulta nito, panghahawakan mo at bubulahin mo araw at gabi yung mensahe na ibinigay sa iyo doon sa Sunday service. 그럼 우리 마음 생각을 주님이 치유하시고 인도하시며 붙드시는 거예요. Kaya ang puso't isip natin ay pagagalingin ng Panginoon, gagabayan niya to at tuturuan. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na way magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 이제 주 예수 그리스도로 인하여 구원받고 하나님 자녀 되었사오니 하나님 자녀로서의 삶을 살 수 있게 하옵소서. Sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, kami po ay naligtas at naging mga anak ninyo. 과거와 상처에 묶인 모든 것들이 풀리게 하시고 치유받게 하사 우리의 삶이 우리의 생활이 치유받게 하옵소서. Palayain niyo po kami sa mga bagay na tumatali sa amin sa nakaraan at tunay na ganap kaming magkaroon ng kagalingan sa aming pamumuhay at magdulot din kami ng kagalingan sa iba. 그래서 어느 누구든 이해하고 수용하며 용서하고 섬길 수 있는 자리에 있게 하옵소서. Naway lagi po kami na maging mapagpatawad, maunawain sa iba at paglingkuran at tulungan ng iba. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin. 아멘. 아멘. Amen.